So next, the continuation of this discussion. So nandito tayo sa tinatawag natin na na dactyloscopy. Yan. Kailangan ayusin ko lang ito. And sa dactyloscopy. So, tignan muna natin ng etymology ng tinatawag nating dactyloscopy versus dactylography. Okay? So, with regards sa dactyloscopy, para halos pares naman sila, Greek word naman sila. Pag sinabing dactyl natin, ang dactyl pala Greek word yun. Ibig sabihin, finger. Dactyl means finger. And scopian, ibig sabihin, to study. So, yun yung etymology. Pero kung in board exam, there was a time in a board exam na ang tinatanong, the word dactyl is a Latin word o Latin ang ang ginamit ng examiner. Pero in the book, Greek word siya. 'Di ba? Intindihin na lang natin yung mga examiner. Okay, sa mga examiner, ang dactyl is a Latin word. Intindihin na lang natin yan, ha? Wag nyo nang isipin na ano yan. And so next, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, ano yung pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinasabi natin na dactyloscopy, ang ginagawa natin, ina-apply natin yan. Yan, ina-apply natin yan. Ano ina-apply natin? Yung pag-aaral ng tinatawag na fingerprint. Ang tanong, ano ba yung tawag sa pag-aaral ng tinatawag nating fingerprint? Yun ang tinatawag na dactylography. Okay? Pag-aaral. Yan. So, sakop ng ng dactylography, yung mga basic concept tulad ng ginagawa natin, this is a form of dactylography. Kikilalanan natin yung mga patterns, familiarize for the Galton details. Okay? Pero once na ang dactyloscopy ay talagang in-apply natin, nandyan na yung mga i-compare natin sa ibang tao. Okay? So, kino-compare na natin, nandyan na yung mga APs kasama dyan sa dactyloscopy. Okay? Pero pag dactylography, pinag-aaralan natin mga iba't ibang Galton details, iba't ibang computation. So, ibig sabihin, dapat ang topic talaga natin, dactylography. Okay? Pero once na ginamit natin to at in-apply natin para kilalanin ang tao na naiiba siya sa ibang tao, then we call it dactyloscopy. Okay? Yung resulta ng dactylography, then we should apply. Then that is a dactyloscopy. Okay? Kasi ito, pinag-aaralan lang yung science ng fingerprint as a means of identification ng tao. Pero once na ito ay in-apply na natin in a practical means, gagamitin natin sa ibang tao, sabihin dyan, magkaiba kayo ng Galton details. So therefore, you are a different person. Okay? So maliwanag tayo sa dactyloscopy versus dactylography. Okay? So next, sumunod.
Nandyan din ang dactylomancy. Ano ba yung dactylomancy pag pinag-uusapan natin? Pag sinasabi nating dactylomancy, yung fingerprint daw, ginagamit natin para makita ang personality ng isang tao. Okay? Using a fingerprint, makikita natin ang personality ng tao. Yan, huwag nyo kakalimutan yan, ha? Meron namang isa na counterpart ng dactylomancy sa question document. Nandun yung tinatawag nating graphology. Yan, graphology. Yung graphology naman yan, okay? Yung graphology na pinag-uusapan naman, gamit ang kanyang writing. Okay? Gamit ang kanyang writing, malalaman na natin ang kanyang personality. Okay? So, kaya pala kasi ang graphology, subdivision po or under siya ng psychology. Kaya di ba sinasabi, pinapasulat kayo, minsan pinapadrawing kayo, ini-interpret nila yun. Okay, makikita na yung personality mo or even the behavior. So next, ito namang dermatoglytics. Itong dermatoglytics, syempre, pag-aaral lang ng mga pattern ng ating skin. Okay? So, ito yung mga yung mga tawag dito, yung mga terminology na common lang. No? Kasi pag sinabing derma, you are referring to a skin. Pag glyphs, garb. Diba? Kaya kapag nakakarinig kayo na galing ka ba sa derma? O, di ba, derma? Pag derma, kagad nasa mo? Ang nasa utak natin, uy, ang ganda ng skin niya. Alagang belo. Okay? So, maliwanag tayo dito, ha? So, next. How about chiroscopy, podoscopy, and poroscopy? Pag chiroscopy, tatandaan lang natin, ang pinag-aaralan dyan ay prints of the palm. While podoscopy, footprints ang pinag-aaralan natin dyan. Kapag poroscopy, ang pinag-aaralan natin dyan, yung sweat pores. Okay? So, ibig sabihin, pag chiroscopy, prints doon sa palm natin. Pag podoscopy, footprints. Pag poroscopy, sweat pores. Okay? Take note yan, ha? At actually, ito, yung chiroscopy tsaka podoscopy. Tinanong na rin ni examiner yan, eh. Diba? Chiroscopy, podoscopy. Ito rin, si poroscopy, tinanong na rin. No? Take note nyo na lang yan. Ayun yung familiarize nyo lang yan, ha? Okay. So, next, phalange. Okay? So, ang ating, ang ating skeletal finger ay binubuo, or yung phalange natin ay binubuo ng 3 uri ng bones. Una, basal, middle, and terminal phalange. Pag basal pala, ito yung buto ng ating daliri na malapit na sa palm. Ang middle phalange naman, syempre, nasa taas lang ng tinatawag nating, basal phalange. Nasa taas lang siya. Yung pinaka-terminal phalange, ito na mismo, yung pinaka-tip ng ating finger. Okay? So, ibig sabihin pala,
Dito sa pinaka-tip ng finger, dyan din natin makikita ang iba't ibang uri ng fingerprint pattern. Okay? Ano ang itsura niyan? No, ito yan. O, di ba? So, ito guys, palad mo yan. Palad mo na yan eh. Palad mo. Yan. Ito yung pinaka-basal phalange. Ito yung middle. At nandito nyo nakikita yung ating mga finger print patterns. Okay? Diyan nyo nakikita ang fingerprint patterns. Okay? Sumunod. Ang ating kamay ay binubuo ng major na two major bones. Ito yung pinaka-radius natin. Ang radius natin right after the thumb finger. Okay? Ito yung thumb mo. Yan, thumb. Kaya pala, kapag nag-aaral tayo, kinukuha na natin ang pattern. Kung ang tracing ay going to the thumb, we call it radial. Bakit radial? Kasi, because there is a radius bone. Okay? Ulna. Yung ulna ay papunta naman sa little finger. Okay? Papunta sa little finger. Kaya pala, kapag ang tracing ay papunta sa little finger, we call it as what? Ulnar. Yan. Ulnar ang tawag natin dyan. Okay, tatandaan yan ha. Yung pinaka-terminal, another term yan, that is a terminal. Yan. Terminal or distal phalange. Dito nyo makikita yung sa part na yan, yung mga fingerprint patterns. Okay? Yung proximal phalange or yung tinatawag nating basal. Yan, basal or proximal phalange, ito yan. And also the middle. Okay? Yung ating braso, yung wrist natin, meron tayo tinatawag ditong radius and ulna bone. Kapag ang tracing ay going to the thumb, then we call it radial. Bakit? Bakit? Kasi merong radius bone. Pag ang tracing ay going to the little finger, then we call it ulna. Ulnar. Because there is an ulna bone. Okay? So, ayan yung anatomy ng related sa pag-aaral natin. Okay? Sumunod, friction skin. Friction skin, ayan din ang tawag ng mga ng mga examiner, no? Tawag ng yan, tawag ni fingerprint examiner. Yan. Ayan ang tawag niya. Okay? Sabi niyang fingerprint examiner, friction skin ay panlabas na skin, di ba? Epidermal, epidermis, outer main layer, di ba? Na walang buhok. Nakikita natin sa pinakaharapan or pinababa ng ating hand or feet na naglalaman daw ng ridges and also furrows. Okay? Ang another term ng friction skin ay papillary skin. Okay? Kaya pag sinabi ni fingerprint examiner, friction skin, papillary skin, parehas lang yan. Pero kung ikaw naman ay isang biologist, yan, kung ikaw naman ay isang biologist, hindi nyo sila tinatawag na friction skin. You call it as a volar skin. Okay? So, ayan ang tawag ng mga niyan, mga biologists. So, sunod. Ayan. So, ano ba ang bumubuo sa tinatawag nating friction skin? Sabi natin dyan, ang friction skin
ay meron siyang 5 component. Una, yung ridge. Ano ba yung ridge? Ang sabi, ridge, ito din elevated or nakaangat. Okay? Hill, nakaangat, di ba? Yung para ano yan, di ba? Parang bundok. Ba? Parang bundok, nakaangat. Yan. Pero kapag ito naman ay nilagyan mo ng tinta, okay, pag naglagay tayo ng fingerprint fingerprint ink. Pag naglagay tayo ng fingerprint ink, then kulay itim ang makikita natin sa fingerprint classification card. Okay, kung lalagyan natin ng tinta, na kung saan yung black lines na yan ay may tiny white dots. Bakit? Kasi yung tiny white dots na yan ay pores na kung saan located sa ridge. Kaya kapag inimprenta nyo ang inyong ridge na may ink, ang makikita nyo dyan, may kulay itim, tapos meron parang mga maliliit na bilog. Yung maliliit na bilog na puti, portion. Yung natintahan na kulay itim, yun ang tinatawag nating ridge. No, tingnan natin dito. Oh, yan, oh. Yan. Yan, ayusin lang. Burahin ko lang to. Yan. So, pansinin nyo yun dito, guys. Yung nakaangat, yan. We call it ridge. Pero may mga bilog din dyan. Ang tawag natin dyan ay, pores. Yung mga bilog na yan. Okay? Meron pa. Meron pa ba? Ayan. O, kitang-kita na natin. Ito mismo yung ridge. Ito mismo yung pores. Yan, nakita nyo ni nakaangat ha. At saka yung butas. Okay? So, ano yung furrow? Pag pinag-uusapan natin yung furrow, ito naman yung nakalubog, parang kanal. Okay? Kapag sa babae, cleavage na lang. O, di ba? Yung furrow cleavage. O, yan. Para hindi na kayo mahirapan niya cleavage. Yan. Kaya, di ba, kapag nakakita kayo, yan, nakaganyan itsura niyan, di ba? O, di ba? O, di ba? O, ito yung pores. Yan, ito yung pores. O, yan. Yan yung pores. Yan. So, pag nakaangat, ridge. Yung butas, pores. Etong parang cleavage na to, yan ang tinatawag nating furrow. Okay? Okay tayo dito ha? Okay. Next. Sweat pores. O, pinag-usapan na natin yan. Ito yung butas. Tiny opening. Okay? Ano ang purpose niyan? Labasan. Okay? Labasan ng sweat. Labasan ng sweat. Labasan ng sweat. Sumunod. Sweat duct. Yung sweat duct na yan, ito yung parang hose. Okay? Ito naman yung daanan. Yan, daanan. Yung isa, pintuan, kaya labasan. Ito, daanan naman. Okay? Sumunod, sweat gland. Pag sinabi naman nating sweat gland, ito naman yung nagpo-produce ng pawis. Okay? So, nagpo-produce ng pawis. Okay, maliwanag tayo dito. Parang ganito lang yung drawing niya. No? Tingnan nyo maigi. Yan. Para mas ano nyo ng gusto. Diba? Ano yung nakaangat? Ridge. Ano yung butas?
pores. Ano yung parang cleavage? Furrows. Ito yung pinakadaanan ng tinatawag natin na sweat. Daanan nila yan. Ano yung daanan? Sweat duct. Ano yung producer ng pawis? Sweat gland. Ito yung taga-produce. Ito yung pinakadaanan. Ito yung labasan. Okay? Take note natin yan, ha? Okay. Yan yung yung ridge natin. Ridge. Furrows. Okay, furrow. So, kaya kapag nalagyan natin ng tinta yan. Pag nalagyan natin ng tinta, ayun na siya. Kulay itim na yung ating ridge. Pero yung furrows natin, hindi na siya naaabot ng tinta. Kaya kulay puti. Kaya mapapansin nyo dito sa natin, sa ink fingerprint, yung itim na yan, merong tiny white dots. Yung tiny white dots na yan, yun yung pores. Okay? Ano yung itim? Ridge. Ano yung mahabang puti na yan? Furrows. Ano yung malibilog na bilog na puti na nasa ridge? Pores. Okay? Yan. O yan. Ano yan daw yung niyan? Bilog na maliit na yan. Yan ang tinatawag nating pores. Okay? Take notes lagi dyan, ha? Sunod. Yan. Yung mga tinatawag natin na fundamental layers of the friction skin. Diba? Nandyan ang epidermis and also the dermis. Okay? Pinaliwanag na natin nakaraan yan nung pinag-aralan natin si Marcelo Malpighi. Okay? So, epidermis, kapag ikaw ay nasugatan dyan, or nahiwang epidermis mo, temporary scars. Okay? So, meron ka lang na temporary scars or wound. Pag tinamaan ang dermis mo, then magkaroon ka ng permanent scars. Okay. Magkaroon ka ng permanent scars. Sunod. Yan. Ridge formation. Pag pinag-uusapan naman ng ridge formation, ibig sabihin lang yan, kailan ba nag-i-start ang ating fingerprint pattern? Okay? Kailan ba nag-i-start ang ating friction skin? Na meron na siyang ridge, furrows. O kailan daw yan? Nag-i-start yan 3rd to 4th month of the fetus life. Or during fetus life. Yan. Pero meron din nagsasabi in the other book. Meron din nagsasabi sabi is 5 to 6 months. Yan. Before birth. Yan. 5 to 6 months before birth. Okay? Ibig sabihin, 5 o 6 na buwan bago ipanganak. Kung kukumputin natin, di ba ang babae, pag pag nagbubuntis, 9 months, di ba? Diba? 9 months. Tama naman yung 9 months eh. Tingnan nyo. 3rd to 4th month, computation natin, 3 plus 6, 9 months. 4 plus 5, 9 months. Tama din naman sila. Pero ang tanong natin, hindi naman lahat ng nanganganak ay 9 months. Merong nanganganak 6 months, 7 months, 8 months. So, masasabi mo ba 5 to 6 months before birth meron na fingerprint? Hindi natin masasabi yan. Kasi ang pinaka-constant dyan, 3rd to 4th month of the fetus life,
meron. Kaya pag pinapili kayo ng tanong dyan, is it third to fourth months during fetus life or 5 to 6 months before birth? The answer is third to fourth month of the fetus life. So, alpha ang sagot doon. Okay? Take note lang yan, ha? Yan. Para if ever naguluhin kayo dito, alam nyo ang dahilan. So, next. Dermal papillae. So, ang pinaka-dermal papillae, located naman yan, tanda na, it is located, yan, located on the dermis. Located naman siya sa dermis. Okay? Located po yan sa dermis. So, anong meron sa sa dermal papillae? Nandyan yung mga tinatawag natin mga different, connective tissue, pa. At ang matindi dyan, nandyan din yung mga nerves natin. Okay? Nakakabit dyan yung nerves. Mga nerves natin. Kaya minsan nga, nagkakalokohan. Ano ang mas masakit? Ang masaksak ka sa maliit na portion o yung makayod ang balat mo? Tulad ng pagsemplang mo sa motor, di ba nakayod, di ba? Di ba? Ano mas masakit? Ay para sa akin yung nakayod. Kasi pag pinindot-pindot mo yun, sakit eh. Unlike dun sa natusok ka lang, nasaksak. Dun lang sa parte. Ibig sabihin pala, mas maraming nerves na tinamaan, mas masakit. Di ba? Kaya nga, pag sumasakit ngipin nyo, di ba? Parang nasa utak nyo, okay na, saksakin ako, wag lang sumakit ang ngipin ko. Dahil pag sumakit ang ngipin ko, buong pagkatao ko, sakit eh. Okay? Take note yan, ha? So, next. Yan. Mga other conditions na meron sa mga common na kinakaharap ng mga fingerprint technicians. Okay? Tulad ng polydactyl. Ito yung mga common minsan, ang kamay, ay mga yung mga daliri, di ba? Mga daliri. Minsan si 11, tawag natin dito 11. 11! Bakit? Kasi yung kanyang daliri ay sobra. Sobra. Yan, sobra. Okay? Pag microdactyl naman, maliit ang daliri. Diba? Ang laki-laki mo na. Tapos, yung daliri mo, daliri ng pang 6 years old. Diba? Ang liit. Pag macrodactyl naman, malalaki ang daliri. O isipin mo, ka pa lang, 15 years old ka. Tapos yung daliri, ang lalaki, tol. Kalain mo, daliri pa lang, solved na. O, diba? Isipin mo yung ganitong daliri, o. Diba, ayan. Ito mga normal na daliri, ang laki ng daliri, tol, o. Diba? Solve na solve ka dyan, tol. Ang laki ng daliri, Okay? Pag ectrodactyl, kulang. O, si 9 yan. 9. Yan. Kulang ang daliri. Pag syndactyl, there is a side fusion. Okay? Tignan natin dito sa mga litrato. Ito. Yan. O. Ang tawag natin dyan ay polydactyl. O, di ba? Sobra daliri. 6. Kalain mo yan. Oh. Ito naman yung tinatawag natin na macrodactyl. Ito yung baby pa lang yan Normal na daliri niya, ang laki to, lo. 'Di ba? Baby pa lang, solve na yung daliri. At meron din tinatawag tayong ectrodactyl, kulang. 'Di ba? Kulang yung panggit ng daliri niya. We call it ectrodactylism. And sumunod, yung syndactyl. Syndactyl. Kasi meron niyang fusion. Yan.
there is a side fusion. We call it syndactyl. Okay, nakakasunod pa ba? Nakakasunod ba yung mga kasama ko dito? Hello? Ayun. Maliwanag tayo dyan, ha? So, next. Yan. In general rules on ridge destruction. Kailan daw magkakaroon ng temporary tsaka permanent? Pag gusto mo temporary scar, sugatan mo hanggang epidermis lang. Pero kung gusto mo sugatan ang dermis, permanent damage yun. Gaano kalalim para makaproduce ng permanent scar? More than 1 millimeter. Okay? Para daw makapag-produce ng permanent scar, ano yung pinaka-minimum na lalim? More than 1 millimeter. Sumunod. Ayan. Ito ngayon yung mga iba't ibang uri ng tinatawag natin na ridge characteristics or the Galton details. Okay, ridge characteristics or the Galton details. Una, yan, una sa lahat. Yan, unang-una sa lahat. Bifurcation. Okay? So, ang bifurcation daw, sabi diyan, single ridge nag-split or divide into 2 or more ridges. Meron pa, oh. Ito daw ay parang tinidor ang itsura. Or a single ridge that's run, divide into 2 branch. Isipin mo, tatlo ang definition ng bifurcation, no? Ito yung tinutukoy niyan. Single ridge that divides 2 or split into 2 or more. That is a bifurcation. Meron pa nga, nakita ko, ganyan pa itsura. Oh. 4. Oh. So, ibig sabihin, in gene classification, kapag ang isang ridge nagsanga-sanga, we call it bifurcation. Okay, kung mga gusto mo tumbukin, pag tatlo, trifurcation. Pero general lang ang dapat kong ituro sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, isang ridge nag-divides into 2 or more ridges or nag-split, we call it bifurcation. Sunod, ending ridge. Or, ibig sabihin lang, kung saan daw biglang nagtapos ang isang ridge. Etong ending ridge ang gamit ng examiner dito, ridge end. And ridge end. Meron siyang ginamit na dito, na definition. Ridge dot terminates. Okay? Kung saan daw nagtatapos yung ridge. And tawag natin doon ay ridge end or ending ridge. Okay? Next, short ridge. Pag sinabi naman nating short ridge, maikli. Yan. Short ridge, ito, ang ikli. Pak, maikli lang. Maikli. Yan na, maikli. Sir, hindi namin nakita yung ridge end. Halimbawa, ito ridge nyo. Kung saan nagtapos, ayun. Yun ang ridge end, kung saan nagtapos. Pero pag short ridge, maikli. Sumunod, ridge dot. Ridge dot or island ridge. Ano daw yan? Ito daw ay formation ng forms na dot or a period. Kung ganyan ang itsura, ayan na yung ridge nyo. Ayan na yung dot ridge. Okay? So, next.
converging ridge. Pag sinabi nating converging ridge, dalawang ridges daw, okay, na nagtagpo, meet sa dulo. Okay? First ridge, second ridge ay yun. Nagtagpo sila sa dulo. Okay? Kaya we call it converging ridge. Okay? So next. Sumunod. Diverging ridge. Two ridges, tapos naghiwalay. Okay? Ito yung ridge, tapos naghiwalay. Yan ang tinatawag na diverging ridge. 'Di ba? Pag pupunta kayo diyan sa sa diversion, 'di ba? O diversion, 'di ba? Pagdating sa dulo naghiwalay. 'Yun ang diversion or diverging. Okay? So next. Yung tinatawag nating enclosure. Yan, yung tinatawag nating enclosure, lake ridge, or islet. Ano daw yun? Isang ridge nag-divides into two. O, parang bifurcation to. Pero, mayroong but, does not remain open, o hindi daw nakabukas, at nagtagpo sa dulo para bumalik siya sa original niyang itsura. Single ridge, ano pa, nag-divides into two, pero hindi naman nag-remain open, nagsarado uli. Pak! Ayan. Yan ang tinatawag nating enclosure. Or lake ridge or islet. Okay? So next. Ano naman ang type lines? Pag type lines, eto yan. Tignan nyo maigi. Yan. Di ba? Sabi dyan, that tends surround, binabalutan niya. Binabalutan niya ang alin? Pattern area. Or, it serve as a boundary of the fingerprint impression. Minsan, ganito rin ang itsura niyan. Yan. Di ba? Common sa loop, ganyan ang itsura ng type lines. Yan. Ito naman yung sa sa whirl. Ganyan ang itsura ng type lines. Binabalutan niya. Nasan yung pattern area? Itong nasa loob. Okay? Ito yung pattern area sa loob. Okay. Ito kasi nasa labas. Yan ang type lines. Type lines. Okay? So, next. Pattern area. Yan. Binanggit ko na sa'yo. Ito yung pattern area sa loob. Okay. Ano ba ang meron sa pattern area? Sabi dyan, ang pattern area ay binalutan ng type lines. Okay. Na kasama pati delta, pati core, and other ridges. Okay? Pero ang examiner, meron siyang dinugdong dito. Ito daw, na kung saan daw ay makikita ang mga characteristics. Makikita yung characteristics. Saan lang naman natin makikita yung mga characteristics? Kung saan makikita ang core, delta, and other ridges, di sa pattern area. Yan. Pero pag ang tanong sa inyo, yung bumabalot doon sa characteristics, type lines naman yun. Pero kung ang tanong sa inyo, saan makikita ang mga iba't ibang characteristics ng Galton details? Sa pattern area. So, next. Yan. Recurving ridge.
Ano naman po ang recurving ridge? A single ridge that curves back from the direction where it started. O, dito nag-start. Okay? Nasa recurving ridge yan. Ito. Single ridge curves back from which is started. Okay? Yan ang itsura ng recurving ridge. Next. Yan. Sufficient recurve. Sabi dyan, uri daw siya ng recurving ridge. Yan. Which is complete with it should end free from any appendage. Halos same lang siya ng recurving ridge. Okay? So, parang ganyan lang din siya, di ba? Yan. Halos pares lang sila eh. Mag-iiba lang kasi yan kapag nalagyan ng appendage. Tingnan nyo. Ito, ang recurving ridge kahit may appendage, ang tawag recurving ridge. Ito yung appendage eh, yung nakatayo sa tuktok. Okay? Ito, ang tawag natin dito, sufficient recurve. Okay? Pero once na nilagyan mo ng ano siya, ng appendage, hindi na siya sufficient recurve. Okay? Babalik na uli siya sa pangalang recurving ridge. So, ibig sabihin pala, ang recurving ridge, kahit may appendage, recurving ridge pa rin ang tawag. Pero once ang sufficient recurve natin, nilagyan ng appendage, hindi na siya sufficient recurve. Ano na lang siya? Recurving ridge na may appendage. Okay? Appendage, ito yon. Yan, ito mismo, yung pinaka-appendage. Ayun no? Yung maikli na ridge, nakikita nyo sa ibabaw o sa pinakatuktok ng recurving ridge. Kasi ito yung summit, di ba? This is the summit. Ayun, summit. Tapos may ridge. Ayun yung appendage. Next, rod or bar. A short of a long ridge found inside the recurve and directed toward the core. Okay? Halimbawa, ito yung natin ha. Ito yung ating recurving ridge. Okay? Lahat ng papunta sa core na ganyan ang itsura, we call it rod or bar. Sumunod, obstruction ridge. Sir, ano po yung obstruction ridge? Tingnan nyo yung natin ha. Burahin ko lang to. Burahin ko to. Ito yung recurving ridge, pak. Ito dapat ang normal na nangyayari. Ayan yung normal. Na nakapalinya siya, papasok. Pero, kung meron kayong ridge na nakakita ng ganito, yung hinaharangan yung daanan, and hinaharangan yung daanan, syempre, tingnan mo, a short ridge found inside recurve which blocks the inner line flow toward the core. Diba hinaharangan niya? Di ang tawag dyan ay obstruction ridge. So, next. Yan. Sumunod. Yan. O, tingnan natin to. Tingnan natin. O, yan. Ano tawag natin dito? Ano tawag natin dito? A single ridge that curves back from which is started. Ano sagot? No, yan ang sagot natin dito. Recurving. Okay? Tama ba? O, tama nga. Eto, kung saan daw nagtatapos ang ridges. Ridge end or ending ridge. Very good. Yan. O, eto.
Single ridge that divides two or more. Bifurcation. Diverging ridge, sir. Ah? Single ridge that divides two or more. Bifurcation. Okay, yung converging naman, ito yung two ridges nag-meet sa dulo. Okay? Pag diverging, two ridges running side by side, pagdating sa dulo, naghiwalay. So, ito, single ridge that divides two or more, we call it bifurcation. Ito kaya, ang ikli, short ridge. Ang galing. Ito kaya, humaharang, obstruction ridge. Ito kaya yung nasa loob na, mahaba-habang ridges na to. Bar or rod. Very good. Yan. O yung nasa tuktok. Appendage. Very good. Yan. Ito kaya, single ridge that divides two or more and meet at a center point. Eyelet. Iyon. Eyelet. Lake ridge. Okay? Yan. So, meron pa. Yan. Yung parang nunal. Island. Very good. May pahabol pa to eh. Ayan. May manipis oh. Ano tong manipis na yan? May manipis yan eh. Yung hindi binibilang, incipient. Okay? So, ayan ha. Tatandaan yung itsura na yan ha. Huwag kakalimutan yan. Ano pa yung mga different forms? Ito. Yung bumalot sa buong pattern area. Type lines. Kabila, type lines din. Pero yung nasa gitna nila, ano yung pinakagitna? Inandito. Pattern area. Very good. Di ba? Gagaling nyo na. So, basic na yung mga ano natin, mga ibang topic dito. Okay? Eto kaya, two ridges, running side by side, naghiwalay. Diverging. Okay. Paano naman ganito? Two ridges, running side by side, nag-meet sa dulo. Converging. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? Yan, imposible kayo magkamali kayo dyan. Ngayon, pag-aaralan natin yung delta versus core. Okay? So, pag-aralan natin yung delta versus core. Ang delta, laging nakikita yan sa labas. At ang core sa loob. Okay? So, tatandaan ha. Ano yung other term ng delta? Ang other term ng delta, ano daw guys? We call it outer terminus. Yan. Pero may mga ibang libro, hindi sila gumagamit ng outer terminus or delta. Ang ginagamit po nila, tri-radial. Yan ang ginagamit nila. Next, ang core naman, tinatawag natin siyang inner terminus. Yan, inner terminus. In the other book, kilala siya naman siya bilang isang heart. Okay? So, yan mang itsura niyan. Yan yung core. Tapos yung isa, delta.
Sa ibang ano naman, sa ibang pattern. Tignan mo. Delta, delta, and core. Okay? Sumunod. Ito sa sa double loop. Delta, delta. And dito, dalawa ang core niya. Core, core. Di ba? Yan. Ngayon, pag-aralan natin yung how to choose. Yan, how to choose delta. Yan. Paano natin pipiliin ang delta? Okay? Number 1. Ito, binigyan kayo ng tanong. Number 1. May nakita kayong dot. May nakita kayong dot. Tapos, anong tawag dito? Anong tawag dyan? Naku, wala na naman. Ano ba yun? Patay tayo dyan. Anong ay? Ito. Ito, island. Okay tayo dyan. Check. Ito. Mismo. Ito, wag niyong tingnan yung guhit ko. Ito, yung ginuguhitan ko sa inyo. Ang tawag dyan. Nako, patay na. Converging. Okay? So, eto. Yan. Ang unang rule natin, always priority. Priority sino? The bifurcation. Bifurcation na as delta. Okay? Priority natin si bifurcation as a delta. Pinapili kayo. Sino pwede maging delta dito? Si dot, si converging, or si bifurcation? Ano sagot natin? Sino yung priority? Ayun, yung letter C. Priority nyo ang bifurcation kahit anong mangyari. Okay? So, next. Number 2. Ayan. If there is numbers of bifurcation, okay? Marami daw series of bifurcation. Yan, bifurcation, 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 bifurcation. Okay? If there is a series of bifurcation, sinong pipiliin natin? Si bifurcation A, bifurcation B, bifurcation C, bifurcation D. Sinong pipiliin natin? D, sir. D. Delta, Bravo. Delta, sir. Okay, din delta. Bakit? Take note. The one nearest. The one nearest ba? The one nearest the core. Very good. Nakukuha na natin. Ayan. Next. Number 3. Halimbawa, ito yung yung tracing natin. Ito yung to? Ano yan? Pipeline. Type lines. Okay?
Halimbawa, meron na tayong core dito. Kunwari lang naman, meron ng core. Tapos, ito yung nearer end only. Yan. Sinong pipiliin natin dito? Si A o si B? Si A. Bifurcation pa rin, sir. Okay. Ang sabi, kapag ganyan nangyari, anong rule natin? The one nearest the core. At ang sabi, ang delta daw is located at the nearer end only. Okay? Ito yung nearer end only. Dapat pala, pasok ka dyan sa nearer end only. Dahil kapag hindi ka umabot dyan, hindi ka makukonsider na delta kahit bifurcation ka pa. So, therefore, the answer is Bravo. Kuha natin. Dapat located at the nearer end only. Okay? Number 4. Yan. Ang nangyari, dalawa ang nearer end only. Okay, ayan yung natin core. Dalawa ang nearer end only. Isang bifurcation na nakabukas, naka-open toward the core. At isa naman yung naka-close ang kanyang hita. Sino ang pipiliin natin para maging delta? Si alpha Towards the group, sir. o si bravo? Alpha, bravo. Alpha, sir. Okay, si alpha. Okay, anong rule natin? Bifurcation. Yan. Shall open. Yan, shall open toward the core. Okay? So, tatandaan yung natin yung ruling natin sa delta ha. Yan, para alam naman natin yan. Para pag binigyan tayo ng situational ng examiner dito, kayang-kaya natin itong sagutin. Okay, yun ang para sa delta. Tanong, sino naman ang para sa core? Pwede ko nang burahin to? Okay, burahin ko to ha. Yan, sumunod. How to choose core. Okay, sino yung maging core natin? Ang rule dyan, ang sabi, ang core natin, located. Yung core, located at the center. Okay? Ito yung ating type lines. Ito yung recurving ridge natin, delta. Ito yung core. Yan. Ayan yung pinaka-core natin. Yung tuktok ng na yan, ng rod na yan, tuktok. Okay? Ito naman yung core natin para sa whirl. Okay? Yung pinakagitna na yan. Yan ang tinatawag nating core. Located at the center. Di ba? Ang dali naman, di ba? Ang dali lang naman eh. Number 2. Yan. Paano yung yung two rods o kaya no rod? Anong nangyari? Yung walang rod, di ba? Tingnan nyo ito.
Yan. Delta and core. Okay? Sino ang pipiliin natin para maging core? Eh, wala ngang nasa gitna. Kasi sabi, located at center eh. Eh di, kung wala daw nasa gitna, shoulder na lang. Shoulder of the sufficient recurve. Okay? So, dalawa naman yung shoulder niya. Diba? Si A at si B. Sino ang pipiliin natin? Si Alpha o si Bravo para maging core? Bravo, sir. Ayun, Bravo. Ano ang paliwanag dyan? Dapat daw farther from the delta. Okay? Malayo sa delta. Okay? Ikatlo. What if there is an even? Yan. Ito nangyari, oh. Tignan nyo nangyari, oh. Even daw. Even. Okay, ayusin natin yung drawing. Kaya lang. Burahin ko lang, ah. Para may madrawingan pa ako. Yan. Recurving ridge. 1, 2. Okay? Kapag even, sino ang pipiliin natin? Si A or si B? Sino pipili para maging core? Hindi, sir. Ayun. Si B pa din. Balikan nyo lagi ang rule na yun. Rule number 2. Farther from the delta. Gets natin? Gets po. Uy, nakuha nyo. Okay. Ika-4. What if odd number siya? Alam nyo naman yung odd, di ba? 1, 3, 5, 7, 9. Oh. Ganyan ang nangyari. 1, 2, 3. Sino pipiliin? Si A, si B, o si C? Hindi, sir. Ayun, si B. Yung nasa gitna. Ayun. Puntahan nyo uli ang rule number 1. Center. Okay? Next. Tignan natin ito. Recurving ridge. Ito yung pinaka-shoulder niya. Ang ano natin, ang core natin, ay yung isang ridge, hindi lumagpas doon sa shoulder. Okay, rule number 5, ba? Yan. Sino ang pipiliin natin na core? Si A, si B, o si C? Charlie, sir. Ayun. Okay. Diba sabi natin dito, dapat daw, para makonsider sa core, dapat daw longer than shoulder of the sufficient recurve. So, kung ganyan ang nangyari, mapipiliin, tanggal na to. Dalawa na magpipilian, si A and C na lang. Then, go back to the rule number 2.
Okay. Farther from the delta. Kuha natin yung rule number 1 hanggang rule number 5. Kuha ba natin yan, guys? Kuha. Nasundan ba natin? Okay, very good. Liwanag pala tayo dito eh. Okay. Sa mga different fingerprint patterns. Okay, ano yung mga iba't ibang fingerprint patterns? Okay. Guys, okay ba 13 minutes lang, titimpla lang ako ng kape. 1-3 ah. Exact 10:30 ah. Okay lang ba? Okay, sir. Okay, timpla lang akong kape. 10:30, start ulit tayo.